Programang Kalasara, Voz ng Bayan, at Kakampi ng Masa. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga, hosted by Tito Dihuan, kasama si Vince Flores. Ito lamang sa impila ng DWWS 14-24, kalapitan ng inyong mga radyo. Kalasara, Voz ng Bayan, at Kakampi ng Masa. Elmos Whitening Soap. Narito lang sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap. Ang halaga kutis at isa ka na. Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa iyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ako po ang inyong lingkod, Mayet Robles, si Etamar, ang mami at babaeng lagalag, ang pansamantalang humahalilis sa ating kasamang si Pepito Dihuan, tanod ng bayan, upang magbigay sa inyo ng mga bago at makabuluhang balita ngayong umagang ito. Kaya binabati ko po ang ating mga tagapakinig, kung saan narito po tayo sa DWSS 1494 kHz AM radio, tuwing Sabado mula alas 10 ng umaga. At syempre, babatiin po muna ang ating kasamang si Romy Matunog. Kasamang Romy? Magandang umaga, Madam Mayet Robles, at lalo na kay Buseng, kay Tito Dihuan, at kay Vince Flores. Magandang umaga po, lahat-lahat. Kasama na yung nakikinig sa aming programa. Okay, si kasamang Vince, mamaya, pasok ka partner ha, kasi 30 minutes lang po muna tayo ngayon, no? Dahil budget conscious muna tayo. Anyway, so marami tayong dapat sa pag-usapan, ano? Yung tungkol dun sa ating mga pinagdaan ng linggo. Ano ba yung mga karanasan natin nung araw ng linggo? Yung buong isang linggo ng buhay natin. And then, yung ano ba yung buwan ng Marso para po dun sa ating mga kababayan, no? Ano ba ang dapat ating pag-ingatan sa buwan ng Marso, yung ating activities sa buwan ng Marso. Anyway, so, ikwento ko muna sa inyo partner ha, talagang nagmamadali tayo para maibigay natin lahat ng ating ihanda. Okay, ako po ay nagkaroon ng activities noong February 28, March 1, doon sa Panagbenga, sa Baguio. Hindi lang po ako nakapasok live dito sa On The Air. Kasi talagang limited din po yung aking internet access doon. Nagkaroon ako ng problema sa aking telephone. Anyway, so ngayon ihahatid ko po sa inyo ang aking balita na kung saan mayroon akong nakitang bago partner doon sa dating flower festival nila na talagang parada ng mga nagagandahang bulaklak, ano? Oo, sa Baguio. So, meron akong napansin na kakaiba ngayong taon na ito, Panagbenga 2000. So, ano po yung napansin ko yun, no? Okay, so, meron hong bago additional doon sa bukod sa mga makukulay na kasuotan, mga mabubulaklak na kasuotan ng ating mga kababayan na sumali sa parada. Yung Saturday, February 28, street dancing, kung saan ang mga tao ang nagsasayaw sa kalsada hanggang dumating doon sa athletic bowl ng Baguio. And then, nung Sunday naman, ay float. Mga parada naman ng mga float na kung saan ang nakasali doon higit 10. Okay, so ano yung napansin kong pagbabago, may bago na karagdagan doon sa ating mga nagparada na sa street dancing. Alam mo, partner, nakita ko yung magagandang gown nila ngayon. Yung add-on, yun ang add-on na sinasabi ko sa inyo. So, first time na nagkaroon ng additional na talent, no, doon sa mga taong nagpaparada. Dati kasi puro karamihan nakabahag lang at saka mga bulang kasuot. Ngayon, meron ang news nila sa Baguio ay nagkaroon na ng magagandang gown. So, yun ang add-on. So, makikita niyo po ang kabuuan ng aking kinunan noon sa Baguio sa pamamagitan po ng YouTube. Abangan niyo lang po. Sasabihin ko rin dito kung ano yung tindig, basta tindig, and then Panagbenga siguro. Okay? So, hindi ko po nayahanda dahil ang lola nyo, ang mami nyo ay talagang busy-busy. Okay, binabati ko rin po pala yung ating kasamahan sa DWSS, ang aking mentor na si Pepito Dihuan. Hello po. Okay, si Dr. Pepito Dihuan. Ay, hindi. Si Dr. Eric San Juan, kasi pareho silang Juan. Oh, wow. At saka siyempre si Nard Pineda. Okay, nakikinig po sila ngayon.
Magandang umaga po, mga partners. Okay, so sino babatiin mo? Ako, ito, marami. Binabati ko yung taga Muson, Bulacan. Belated happy birthday nga pala kay Mikey Harliga noong March 11, pang 16 siya na taon. At si Ate Edna Murillo at Kuya Ewing, Ate Divine Basmayon, Violeta Iscario, Ami Navero, Muson, sa Muson Pabahay, 2000 Pistri, Bulacan. Ang nagpapabati po ay si Analisa Munit Harlica at ang kanyang mga anak na sina Michael, Joy, Angelo, Mian at si Mikey. At saka sa Balanga partner, kasi umabot na tayo sa Balanga, Bataan, Balanga Bataan Public Market, Balanga sila si Belle, Karen, Helen, Grace, Maria, Bit, Lisa at si Josie Puson. Ito yung may-ari ng eatery na kinakainan namin doon sa Bataan, si Josie Puson. Masarap yung nila pagkain at ito ay dinagdag niya si Sophia, Alexis at Jerome at Robert family, Salazar at Makapinlak family. Thank you. At ito pa, partner, mabusin ko muna bago magkaroon tayo. Sa iba, pakibati nga kay Tita Bining at Tito Joe Silvestre ng Road 9, Project 6 at ang hipag na si Los Biminda, Locansay, Rivera at Dominador Rivera ng Pael Subdivision at ang kanilang mga anak na sila Nicole, Micaela at Mary Joyce Rivera ng Barangay Kuliat. At binabati ko rin sa Isabela Luzon na si Lia Matunog at ang kanyang mga pamilya. At ngayon pati, meron pa akong idagdag puti. Ito sa Mandaluyong. Dito si Mandaluyong City, si Nate Lasya, Socorro Fernandez Street, Mandaluyong City. Pakigreet nga sa Maunday Matunog. Pinsan ko to, kamag-anak ko, at si Joliet Nional, Cyril Macalilian, Lisa Sagara, Ariel Parotsilien. Ang napabati po si Net Lasya. Magandang umaga po sa inyo at ito pa nga pala pahabol ko, pinaabot dito na ano ba yun, yung tiyahin ko kasi namatay namatay noong nakaraang linggo at pinaabot ko po sa lahat ng mga taga Southern Leyte, Hinunangan ng Barangay Kalagitan at lalo na dito sa Maynila na si Nanay Bining Tangog ay pumanaw na po at ang kanyang libing sa Batis, Marso 17, 2015. Ito po ang contact niya na si Tadok Teopilo Tangog. Ito yung CP po niya ni Tadok, 094832126006. Ito po, mamaya po, ibabalik ko to pag-announce para maintindihan po sa iba na yung kamag-anak po natin at tiyahin natin na pumanaw na po. Maraming salamat po. Okay, partner? Tayo tungkol sa mga natin na kankag sa mga naulila, no? Dapat yun talaga mga naulila ang dapat ng dahilan ng pagpunta dun sa lamay, no? Para kalamayin din ang kanilang kalooban, no? Anyway, nagpapabati rin ng ating kasamang si Vince dahil sabi niya, partner, baka hindi ka na makatawag dahil 30 minutes lang tayo ngayon. So, magandang umaga sa Vince family. Okay? So, dumako na po tayo. Anyway, yung partner ko pala, behind the scene, si Rodolfo Lopez. Cardi, partner ha, magpagaling ka na, bilisan mo at marami na tayong trabaho. Okay. Ano bang meron tayo sa buwan ng Marso? Ako, Ay, partner. ikaw na, yung Deca Homes, yung mga taga Deca Homes pala.
kasama si Pipito eh. Magandang umaga po sa ating mga kapitbahay dyan sa Deca Deca Home. Home. Yan, lalo na sa may bahay ni Pepito, si Madam Claire. Okay? Okay, magandang umaga po, madam. Nasa pa yung, ano ba yun, sa Marso, delikado na ngayon yung mga sunog-sunog. Yan, isang okasyon na dapat nag-iingat. Actually, ang sunog hindi lang dapat sa buwan ng Marso, pinag-iingatan yan. Araw-araw, habang tayo ay nabubuhay, dapat mag-ingat tayo sa apoy. Bagamat ang apoy, laging dalawang klase ang mukha ng buhay. Ayan, tumatawag na yung ating partner na si Pipito Di Juan. Okay, good news. Ay, mali. Parang hindi ko alam paano mag-speaker dito sa ating... Hello, partner? Yan po ang ating kasama, ang si Tito De Juan. Okay, sir, sige. Tune in lang po kayo sa ating programa. Anyway, so partner, tuloy tayo dun sa Marso. Ano ba yung dapat natin gawin pag celebrate sa buwan ng Marso? Ay, wala pala katayong ibang gawin, kundi kunting ingat. Okay, ingat po tayo sa mga sa sunog, sa apoy. Kasi ang apoy talaga, dalawang direksyon din yan. Nakakatulong Napakahirap po yan. at nakakabuti. Okay, ano pa? Ano pa pwede Saka natin? yung, diba, magtaas na naman ng kuryente. Oo, pag summer talaga yan. Tapos yung tubig naman. Medyo magtitipid na naman tayo. Oo. Mahirap kaya magkulan ng tubig. Okay, so yung pag-iingat po, ayan, madalas nyo na narinig yan, yung pag-iingat sa sunog, ano? Okay, so para hindi ho tayo mamblema pagdating ng panahon dahil laging nasa huli ang pagsisisi, kaya ang pag-iingat dapat gawin natin yan araw-araw. Pagdating dun sa mga bagay na hindi na natin kontrolado, syempre, nandun na papasok yung ating panalangin. Okay, so yung ating panalangin sa itaas, higit sa lahat, kailangan natin yung lalo napapanahon na po tayo, pumapasok na tayo sa panahon ng Kwaresma. Anyway, kasabay po nun, pag-iingat ka din sa rabies, kasi anti-rabies man po ang Marso. So, rabies ng mga aso at pusa. Ang tao ba may rabies? Actually, ang tao may rabies din. Lahat ng mga nilikha na may buhay, may rabies din. Pero, hindi nakamamatay ang sa tao. Okay, pag-usapan natin yung rabies tungkol sa aso. Kaya ho, sa ating gobyerno, inaalok nila yung pagpapabaksin dun sa anti-rabies, no? Pero, ano gagawin natin kung wala tayong pambayad sa vaccine? Although may mga free. Anyway, sabi po ng ating partner dun sa Balitaan sa Rembrandt, huwag ho tayo basta-basta magsusurrender dun sa pagpapa-injection yung mga immunity, yung mga injection na yan. Oo, sa mga ano ba yun? Yung
nandun pa rin po dahil wala tayong mga nikha na nagko-cover nun sa mga malpractice. Anyway, para po sa ating mga kasamahan na nakikinig ngayon, ang rabies po na manunggagaling sa aso at pusa, yun nga, vaccine. Pero pag nakagat ka na, oo, hindi yung yung prevention. Oo. Kailangan pag nakagat ka na para i-cure yun. Paano kung wala tayong pambayad dun sa injection? Yan ang mahirap na pa. Oo, ayun. Kaya, so, meron po tayong binigay ang kalikasan mula pa noon hanggang ngayon. I-share ko lang din sa ating mga tagapakinig. So, yung nakakalat yan, kaya nga nakakalat yan talagang hindi ka nakakalat yan at madaling tumubo. Yung alam yung tigas-tigas. Carabao grass. O yung sabong-sabungan, kung pag yung bulaklak niya pinagsasabong, okay. So, yun. Actually, ang ugat nun, mula dun sa ugat, pag ginuha mo yung puno, binunot mo yung puno, sa kasing puno, ilisin mo, tanggalin mo yung ugat, tapos mga 2 inches mula doon sa ugat hanggang doon sa pinakataas niya papuntang dahon. Yun lang, at hugasan maigi, linisin maigi, tapos kung pwede nga hugasan sa mainit na tubig, at bago yung dikdikin. Oo, kung ano man yung nakagat ng aso o pusa, yan, pwede kong pang first aid yan. Parang na-experience ko na yan, partner. Kumalita ko. Sa tiyo ko. Oo, yung mga gumawa para sa'yo. Nakagat ka na ba ng aso? Nakagat ka rin. Pero hindi kahit pa. anong sugat. Ako yung mga kamot, yun pa rin. yun, kaya kasi nga, meron siyang antiseptic na remedyo. Okay, sa amin naman samahan, meron mo kaming isang gamit na kabalungga. Ang tawag namin doon ay kabalungga. Pero hindi lang para sa rabies yun. Kinakaskaso namin yun para ho sa lahat ng pang-first aid. Na treatment sa lahat ng karamdaman. Bakit? Basta tungkol sa hangin na kung kinakabagan ka, na kinakapos ka ng hangin sa sistema mo, kakaskasin lang po ng konti yung butong yun dahil buto nga po siya, hindi po siya na-manufacture. So, kailangan, bigay ng kalikasan yun At hindi natin pwedeng benta kaagad yun dahil ganun-ganun na lang. So, sa aming pong samahan, yun po ang aming gadget, ang aming tool pang emergency kasi meron po kami maliliit na mga medicine cabinet na aming dala-dala lagi kahit saan kami nagpunta. Actually, sa bag po meron yan So, yung kabalunggang yan, mapait na mapait. Kung meron kagat ng aso, doon mo ikakas kasi naman mo, tapos bubudbudan mo yung sugat ng kagat ng aso. Pero lilinisin mo muna ng alcohol. Tapos, and then magkakaskas din ako, ipaiinom ko doon sa pasyenteng nakagat. Pero naibibigay po namin yan doon sa aming mga mag-aaral talaga kasi alam nila ang gamit. Plus yung konting panalangin din kung paano maglilinis din yung sugat. Actually meron tayong mga salitang ipinagkaloob sa atin. Powerful na salita yun, pangalan nila mga anghel, na ginagamit namin para doon sa venom. Kasabay noon, yung kabalungga na material na nakikita, kasi laging material at spiritual ang ating buhay, dilim at liwanag, di ba? Okay, so yun, kasabay noon, yun, hindi na kailangan ng magpa-injection. Gumamot na ako niyan sa amin sa lugar sa Taytay, halos nakikita ko na nagtataasa na yung buhok ng pasyente. Okay, so yun, ginamot ko po yan 2 beses ako nakapanggabak doon sa amin sa road sa Taytay noon. Okay, so ano mayroong balita? Ito si kasamang Vince. Kasamang Vince, Fire Prevention Month, nabanggit na po natin yan, At isa, saksakan natin sa mga bahay, dapat pag walang tao, dapat tanggalin. Dapat maging SOP nyo na yan, na pinapatay na hanggat maaari, yung mga main switch. Para safety po tayo. Okay, so saka lalo na itong mga electric fan, pag nag-visit yan, partner, puputok yan. Kaya kailangan mapapahinga mo na yan. Okay, so yung tip na yan galing kay Vince Flores, yung tungkol sa saksakan. Okay, salamat kasamang Vince. Salamat po. Okay, At isa pa, yun. So meron tayong ibinigay, vaccine, galing sa gobyerno yan, paalala ng gobyerno para doon sa mga anti-rabies na solusyon. Ako naman bilang ang maming lagalag, ang mami at babaeng lagalag, tigas-tigas na matatagpuan nyo kahit saan lupain yan, kahit saan dapat tumutubo yan, Kaya saludo kami partner sa'yo. Salamat po. Dahil tulog sa Pinas. At saka yung pagdating sa survival, marami din akong alam. Kaya pwede nyo akong tanungin. Okay? At saka yung kabalungga, yan, lagi kong dala-dala yan. Kasi mahirap inumin, mahirap hindi reseta. Actually, pati sa mga, yung merong internal na operasyon, may sugat sa loob ng katawan, ginagamit ko din namin yan. So once a day, para mag-heal ng konti, madaling mag-heal yung sugat sa loob ng katawan natin, yung operasyon, yung operada. Okay, yan
ho yung kabalunga, pero hindi ho mabibili yan dahil hindi ho available sa market yan at hindi ko na ma-manufacture. Tanging sa samahan namin sa iglesia ni Ma'am Misa Rabayesus Tindig Katauking ang meron yan, no? Pero limited lang po. Kung sino talaga yung may nangangailangan, saka lang po kami pwedeng magbenta. Ano yung partner? Kabalunga? Kabalunga. Kabalunga. Oo, kabalunga. Kabalunga. Okay, isa pa. Oh. Actually, malapit na naman yung oras natin. Yung tagbuan ng mga kababaihan itong Marso, actually, isang buwan natin sineselebrate yan. No? Dahil nga, ang patriarchal system na gobyerno natin mula sa Kastila, ang siyang dahilan kung bakit itinago talaga ang kagalingan ng babae. Oo. Dami na akong matutunan sa iyo. Oo. Kasi yung panahon ng Kastila, ang unang gobyerno natin dito, talagang sinago nila yan, si Maria Clara, di ba? Nasa bahay lang. Kaya yun, ang panahon na yon ay hindi sinabuboto ang mga babae. Parang patriarchal system nga eh. Tanging ang mga lalaki lang ang merong karapatan. Padre di pamilya lang. So, tingnan mo naman sa kalikasan. Kung gano'n ang pinakilala sa atin ng sistema ng gobyerno ng Kastila, ang kalikasan, ilang oras ang liwanag? 12. 12 oras. O, ang dilim? 12 oras din. Ay, hindi pwedeng hindi pantay. Equal. Dapat equalitarian. Kasi ang liwanag na sumisimbolo sa lalaki at ang dilim na sumisimbolo sa lalaki, equal yan na nilikha sa mundo natin. Pero sa katunayan, yan nga ho ang tiping katotoo ng dapat na sistema natin sa buhay natin ito. Kaya nga nagkakaroon ng hindi balanse pagdating sa relasyon. Pero malawak yan. Kaya, ngayon sa buwan ng kababaihan, ngayon sa panahon natin yan, naipakilala na ang kagalingan ng babae. Kaya binigyan na ng puwang. Kasi hindi pwedeng pigilan eh. Dahil talagang nagpupumibilas. Kumbaga, no? Okay, so ngayon, kinikilala na ho ang kagalingan ng mga kababaihan, pero hindi ganap. Bakit ko sinabing hindi ganap? Dahil hindi pa ho talaga nauunawaan ang katuruan ng kahalagahan ng dilim at liwanag sa buhay nating mga tao. At yan ay hindi natin malalaman yan sa pamamagitan ng kasalukuyang panuntunan o batas ng saligang batas natin. Dahil nga kasi lang gumawa, siguro, pagdating na ng panahon na mabago na, kasi sa balikan sa Rembrandt, yung federalism ng form of government, yun ang pinag-uusapan lagi na kahapon, nandun si Nenny Pimentel, si Senator, no? Yun ang pinag-uusapan yung federalism form of government. Anyway, ako po ang inyong mami na handa na po ang katuruan yan at pwede ko pong ilabas sa inyo para malaman po ninyo rin kung ano ba talaga yung paano tumindig sa pagitan ng dilim at liwanag ng buhay. At isang babae po ako na maghahatid sa inyo yan, ang mag-uugnay ng kinagisnan at ng kasalukuyang katuruan. Katuruan po yan na magtatanggal sa piling sa mata ng babae may hawak ng timbangan. Kaya nga ho, yan ho ang buwan ng kababaihan. Kailangan equal na silang bigyan natin ng importansya at bigyan natin ng kapangyarihan sa pagpapatupad ng mga patakaran sa ating pamilya. Okay, ikaw, partner. Ito, partner. Ito sa akin, partner. Nasa transport kasi ako eh. Oh, sige nga. Ito, magkaraan ko. Pinatbatan namin ito ni kasama dito di Juan. So, parang pa rin ako partner. Kasi minamata ako sa yung isang yung opisyalis ng gobyerno natin. Sa LTO. Hindi sa akin mga partner naniwala na ako isang reporter. Kasi driver daw ako ng jeep. Sa jeep kasi ako na partner. Hindi talaga ako pinagbigyan ng partner. Inisyo na ako ng ticket. Alam mo kung magkano ang bayaran? Violation ko. 5,000. Bakit? Ano violation yun? Kasi sira lang yung handbrake. Hindi lang gumana. Grabe yun naman. Minamata-mata ako sa tao na yun. Kaya sabi ko, sige, sinubukan nyo ako. Lahat na makikita ko dyan sa kalsada na nag-ano kayo ng mga illegal, tumatanggap kayo sa mga driver. Siyempre, sasabihin ko na. Diba? Ano reaction nila? Wala pa kasi isip ako. Nag-umpisa ko lang, partner. Pag magtubos ko na Lunes, sasabihin ko doon sa pinakahid nila. Okay. So, yun po ang mga kaibigan. Actually, meron din isang kaso kahapon na nilapit sa balitaan sa Rembrandt. Yung si Huel Ebrahim, isa pong Egyptian national na naninirahan sa China, ang dumating sa bansa natin. At ang nakakalungkot sa Pasay, binuksan yung kotse. Sa pamamagitan ng diamond, kinat yung salamin ng kotse niya at kinuha lahat ng bagahe, pati mga passport, pati mga importante papeles, kinuha po. So, yun po ang panawagan, no? Dahil wala hong deed
kung sino ang kumuha. Kaya nananawagan. Ito ganyan, partner. Paano nalaman? Ay, yun na nga. Dahil bagong dating siya eh. Oo nga, paano nalaman sa magnanakaw na yun? Hindi, inside job yung partner. Hindi, nakaparada yung kotse. Yung sasakyan Ibig niya. sabihin, nakikita doon sa kotse. Oo, tapos kumakain sila eh. Nakikita pala. Ibig Oo, sabihin, bagahe. Oo. Oo, bagahe. So, lahat ng gamit niya, walang natira. Hindi yun sa damit niya sa katawan, nakuha. So, sa halagang 300,000 something yan. Kawawa na naman tayo. Oo. Ito. Kasi yung mga Madadamay yung iba. Oo nga, talagang yan. Kaya nga ho, kailangan ho talaga. Kunting ingat po tayo. Oo. Sana din doon sa mga nakakakita, meron hong lumantad na magsabi kung sino yun. Pero isisikreto na po kayo kung sino man kayo. Pero Kasi ganun pa man, makahiya tayo. ang panawagan lang nga sana, ibalik yung mga Ibalik na, papeles. oo. Ibalik na lang ninyo Sino para yun? hindi madadamay yung iba. Oo. Ibalik lang po, surrender lang po yung mga papeles dahil yun ang mahalaga sa kanya ngayon. Okay na lang po sana. Kung meron kayong mapulot man ng mga papeles ng Egyptian national na si Whale Ibrahim, no? O, kaya yan ho. Hindi na natin may phone pa si Fatima, pagkat siya po ang nagsama sa Balitaan sa Rembrandt. Siya ho, si Fatima Abdalia ay galing ho sa Philippine Ramadan tent. So, siya ho yung Pilipinang nagsama doon para makausap at makapagsalita ng kanyang damdamin bilang siya ay biktima ng bukas Portugal. Okay, so yan ho. Sa mga kapulisan natin ha, kailangan ho, alisto din kayo dahil magbangon image na to talaga tayo. Okay, so, huwag kayong tumatanggap ng lagay. nabanggit ko lang kasi yan, kaya naalala ko. Anyway, subaybayin niyo po yung kabuuan ng Balitaan sa Rembrandt sa YouTube. I-click niyo lang po. Ay, hindi ko po nagagawa actually dahil busy ang mami niyo. Talagang uupuan ko talaga yan. Anyway, subaybayin niyo lang po sa pamamagitan ng pag-type sa YouTube ng Tindig Balitaan sa Rembrandt and then ilagay niyo po yung date. No? Pero pag binuksan niyo yung Tindig Balitaan sa Rembrandt, makikita niyo na po ang lahat ng mga uploaded kong videos na buong-buo ko pong ibinibigay sa inyo ang kaganapan sa loob ng Balitaan. Yan. Ang host ko doon ay si Dr. Eric San Juan. Juan din, Juan. Oo. Kamag-anak yun ng natin kasamahan eh. Oo, si Di Juan. At Di Juan. mahal ko talaga ang mga Juan. Wow. Dahil ang isa sa mga haligi ng katuruan ay si Juan. Tapos ito si Mateo, Marcos at si Luke. Okay. Partner, okay. Tapos, Sige, mamatino pa. Oo. Ako, partner. Ito, nga partner. Balik tayo sa Parang bedroom boys tayo ngayon. Medyo lang kasi bago lang akong gumaling. Oo. Okay, sige. Tsaka ito, partner. Itong mga request na to. Yung mga sabi daw ang doon na tauhan daw to ni Vice Mayor Isko Moreno. Yung mga request na yung RW. Sige. At pupuntahan natin si Vice Mayor sa Manila. Manila. Interviewin natin siya at iparinig natin yung kanyang sagot. Kinuha ko partner, pati yung resibo, siniro ko. Tapos, alam mo yung resibo ng bayaran, ha? Maliit lang na papel. Wow. Oo. Yun lang. Ah, Tapos, sige. yung resibo nila hindi pa pwede. Gagawa natin ng sulat yan, galing letterhead ang kalasag, tapos ibibigay po natin, ito po ang mga taong inaangkin na kayo daw ay kanilang Vice Mayor Isko Moreno. Okay? Okay ba yan? O sige, para at least po laging written. Kasi sa buhay natin ngayon, sa mundong ito, kailangan meron tayong material na ebidensya at meron tayong kasamang spiritual, yung salita, yung magsasalita na tao para doon sa ebidensyang yon. Okay? So, yun ha. So, yun, siyempre. Saka lalo na yung nahuli. Oo, tama. Yun talaga isa. Dinala namin ang Sige. interview. Pero natupos ko rin. Na halagang na 750. Okay. Nako tayo. Nako. Ang bilis talaga ng 30 minutes. Anyway, so hindi ba? Sa sunod, babawi po kami sa sunod. Talagang tapos lang po kami sa budget. Paano naman kasi, medyo masama lang kasi pakiramdam namin, kaya wala kaming tamang budget. Anyway, talagang ako naman, bilang tagal-lagalam, kinakapos talaga ako lagi sa budget. Dahil talagang hindi ako nang hihingi, ha? Sa trabaho ko. Bawal sa atin, partner. Oo. Di ba nabigyan tayo? Sanay akong kumain ng talbos ng bayabas. Anyway, so muli, ako po ang inyong mami at babaeng lagalag, Tamar Robles. Yan, Tamar. Ako si Isa eh. Dahil nakita ko. Ang nagbibigay sa inyo ng magandang umaga para ho sa ating mga tagapakinig.
kasama. At ako naman si Romeo Bastis Matunog. At ako po yung magpapaalam sa inyo sa aming programa at lalo na sa aming mga kasama na si Tito Di Juan at si Benz Flores at lalo na sa lahat ng nakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Sa pamamagitan sa ngalan ni Tito De Juan, ito po ang inyong pakalasag, boses ng bayan, kakampi ng masa. Yan, daling buo yan. Nagpapaalam na po kami mula sa aking